Meron po tayo muling update regarding sa ating minomonitor na dalawang bagyo na si Tropical Storm Dante, si Typhoon Emong at ang habagat po na pinalalakas ng dalawang bagyo. Base po sa ating latest satellite animation po ay huling namataan itong si Bagyong Dante, 735 kilometers po east-northeast ng Itbayat, Batanes at taglayang hangin na 75 kilometers per hour pa rin malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito sa ngayon at kita dito sa ating animation na palabas na po siya ng ating area of responsibility either mamayang hapon or gabi. Samantala, itong ating minomonitor pa na isang bagyo na mas malapit sa ating kalupaan, ito po ay si Typhoon Emong. So as of 8 in the morning, nag-intensify pa po siya as a typhoon. Lumakas pa up to 120 kilometers per hour po malapit sa kanyang gitna at may pagbugso na umaabot naman sa 150 kilometers per hour at kumikilos po ng mabagal south-southeast. So kung mga nakarang for the last 24 hours po, kumikilos kasi siya ng pababa ng pakaliwa, pero inaasahan po natin sa mga susunod na oras ay babagal yung pagkilos niya pakanan po or pabalik na muli dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Samantala, bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na panibagong tropical depression or mahinang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility dito po sa kaliwa ng Southern Guam. Ito po ay tropical depression na nasa 2,065 kilometers po silangan ng Southern Luzon as of 10 in the morning. Base naman po sa ating analysis, wala itong direktang epekto po sa ngayon at hindi naman inaasahang papasok ng ating PAR dahil kikilos po ito pahilaga dito po sa may North Pacific Ocean. And kung mapapansin po nila, base na rin sa ating animation, yung habagat or southwest monsoon po patuloy na pinalalakas pa rin nitong sinabagyong Dante and Emong, kaya kitang-kita yung makakapal po na ulap associated dito sa habagat, dito po sa natitirang bahagi pa ng Central and Southern Luzon, na ibig sabihin, magdadala pa rin po ng malalakas na mga pag-ulan. Sa ngayon po, meron pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 3 or babala po sa malakas na hangin. Kabilang na dyan ang northern portion of Pangasinan, western portion of La Union, at ang southwestern portion of Ilocos Sur. Signal number 2 naman po dito sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, gayon din ang central portion of Pangasinan, buong Apayao, signal number 2, pababa ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hanggang dito po sa may Benguet, signal number 2, Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, at ang western portion of Nueva Vizcaya, signal number 2 po. Pag meron tayong signals number 2 and number 3, possible po yung malalakas na hangin na posibleng makasira ng ilang pananim, ng mga maliliit po na puno, at yung mga mahihinang istruktura. Signal number 1 naman po, or asahan din yung mga pabugso-bugsong malakas na hangin dito sa may kulay blue po. Kabilang na dyan ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions of Isabela. Ngayon din na natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya, buong Quirino, signal number 1, natitirang bahagi ng Pangasinan, hanggang dito po sa may northern and central portions of Zambales, buong Tarlac, at sa western and central portions of Nueva Ecija. Base po dun sa pinakahuling track nitong si Bagyong Emong, ay possible na magtaas pa tayo ng hanggang signal number 4 po given na typhoon intensity na po ito dun sa mga areas na pinakamalapit yung sentro ng bagyo. Habang possible na madagdagan pa ng kaunti yung mga lugar dito sa may northern and central Luzon na magkakaroon ng mga wind signals. Dito tayo ngayon sa Paliwan Bridge, guys. Medyo mainit ngayon yung panahon. Pero ito yung sitwasyon niya habang kasalukuyang nasa bansa si Bagyong Dante. Medyo mainit ang panahon ngayon. Ganda ng bridge, guys. Mataas ang pagkakagawa ng bridge na to, guys. Medyo hindi siya abot ng baha. Tsaka ang ganda ng style. Project to ni Loren, kung hindi ako nagkakamali, kay AA Ligarda or kay Loren Ligarda na project ito, guys.
Meron pala tayong vlog dati, ilang taon na nakakalipas, yung nasira yung bridge nito dati. Naputol yung tulay na ito, pero ngayon tapos na. Ito na itsura ng bagong bridge. Ito na yung bagong bridge nila. Dati naputol to eh. Nung bagyo rin yata yun. Kalimutan ko kung anong klase, kung anong pangalan ng bagyo, pero naputol yung dating Paliwan Bridge. Ayun yung ano, naputol. Ito na ngayon yung bagong Paliwan Bridge. Maganda yung pagkakagawa, tsaka mas mataas. Hindi siya basta-basta paabot ng ano, ng tubig baha. Ayun. Dito basta-basta mataas sa pagkakagawa sa bridge na to, guys. Tagat na yung dulo nito, guys. Yung natahapon ng baga na to. Yung current niya papunta sa dagat. Bridge, guys. Dito tayo, guys, para makita natin yung kabuuan. May ginagawang bridge na isa para maging two-way na siya. Kaso hindi pa tapos yung isang bridge. Ayan, guys, hindi pa tapos yung isang bridge. Ito ang ano, ito ang status ngayon ng ano, Paliwan Bridge habang nasa bansa pa si Bagyong Dante. Meron pang parang isla dito na ano, hindi hagip ng baha. May kalupaan pang part dito, banda dito, kalupaan pa. Medyo mataas pa tong banda dito, pero yung doon, yun ang hagip ng Bagyong Dante, yung current ng tubig papuntang dagat. So ang video natin ay nasa 4 minutes na, guys. 4 minutes simula nung naglakad tayo sa umpisa doon sa kabila ng part ng Paliwan Bridge papunta dito sa kabila. 4 minutes 14 seconds and still counting. So malalaman natin kung gaano ka haba lakarin ito pag end to end. Ganda yung pagkakagawa ng bridge na to, guys. May style. Oh, ganda. na, guys. Simula doon sa kabila hanggang dito is 5 minutes and 50 seconds.